8, 6 to 10. Ito po yung kwento ng centurion. Ito po yung devotion natin kanina. Sabi po, Lord, my servant, my young servant lies in bed, paralyzed and in terrible pain. Sabi ni Jesus said, I will come and heal him. Verse 8, but the officer said, Lord, I am not worthy to have you come into my home. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. And verse 10, sabi ng Lord, when Jesus heard this, he was amazed. Turning to those who were following him, he said, I tell you the truth, I haven't seen faith like this in all Israel. Bali, fourth day na po tayo ngayon sa ating prayer and fasting. So, kanina po, tinatanong ko sa Lord, Lord, ano ba yung message mo sa akin? Tapos, naisip ko lang po na, o nga no, minsan, over familiarity, kasi po ako medyo matagal na rin po ako sa Lord, 20 years na rin po. Pero, kanina sobrang striking lang po sa akin yung faith ng centurion and yung posture ng puso ng centurion. Pwede ba natin tingnan po ngayon yung puso natin? Paano po kaya tayo lalapit sa Lord sa gabing ito at hihingin natin yung request natin? Pwede ko bang sabihin, Lord, tagal ko na naglilingkod sa iyo. Baka pwede naman i-bless mo po ako. Pero yung si centurion, iba yung sinabi niya, Lord, hindi ako karapat-dapat. Kung babasahin po natin doon sa Luke, chapter 7, mas dinetail po doon na inutusan niya pa yung alagad niya kasi ayaw niyang makita siya ng Panginoon dahil hindi siya karapat-dapat. Tapos, nung pupunta pa si Jesus, pinigil niya, sinalubong niya, na sinabi niya, Lord, hindi po, kailangan niyo, sabihin niyo lang po yung gusto niyong gawin at mangyayari po siya. So nakikita ko po dito, sa atin po, bilang, lalo na po, sino po ba dito yung even yung mga leaders, medyo matagal po tayo sa Lord. Paano po tayo ihingi kaya sa Lord? Ano kaya yung makikita sa atin ng Lord kapag lumapit tayo sa Diyos? So, kagaya po ba tayo ng centurion na sobrang kilala po natin yung Panginoon? Na Lord, hindi po ako karapat-dapat kasi ganito ka kalaki, ganito ka ka-powerful, ganito po ikaw kadakila. O parang minsan, parang yung heart po natin, bakit kaya minsan po yung prayers po natin, ang tagal pong sagutin ng Lord? Kasi siguro po yung pagka-reverend natin sa Lord, yung respeto po, minsan napapalitan po ng familiarity po natin. Gusto ko lang pong i-emphasize po yung na-amaze si Lord. Doon una, sabi ko, ano ba yung ka-amaze dito sa verse na to? Yun lang naman yung ginawa ng Lord. Pero iba pala yun. Habang minimeditate ko po yung verse, iba nga po, sabi ko, iba nga yung pagkakilala niya sa ating Panginoon. Kasi po, kahit ako po, kung minsan, priority po niya yung prayer niya kasi pagagalingin niya po yung, alam ko po, anak niya po yun eh. Pero, mas priority niya, yung i-honor mo na si Lord. Lord, hindi ako karapat-dapat. Kaya mong pagalingin yung anak ko sa pamamagitan ng command mo lang. Sige nga po, pray po tayo. Pag-isipan nga po natin yung thought lang po na to. Kahit sobrang iksi lang po nito, ito lang po yung maiwan sa atin. Na ano po yung posture ng puso natin ngayon habang nagpe-prayer and fasting? 4 days na po tayo, ang bilis niya po, bukas after ng halos tapos na po tayo, parang nakakabitin po tuloy. Lord, ang sarap mong kasama, ang sarap mong i-honor. Lord, i-bless mo kami na yung puso namin po sobrang mababa. Yung habang lalo po kaming lumalapit sa iyo ngayong taon, ngayong 2025, ito po yung posture ng puso po namin. Na sobrang humble po kami. Alam po namin yung magnitude ng kapangyarihan na kapag may sinabi ka, mangyayari. Na hindi namin kailangan papuntahin ka sa amin or parang, kunyari po, sasamahan tayo ng Lord ngayon sa lugar ito.
deserve na samahan po tayo ng Lord. Tingnan nga po natin yung heart natin. Sige po, pray po tayo. Lord, nakikita mo yung heart po namin, Lord. Gusto po namin laging maging malinis sa harapan mo, Panginoon. Upang maging karapat dapat kami po, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Na even, Panginoon, kung humihingi kami ng favor sa iyo, Panginoon, nawa, Panginoon, sa presensya mo lang sobrang sapat na, Lord. Alam namin, Panginoon, yung kapangyarihan mo, Lord. Alam po namin, Panginoon, yung kadakilaan mo, Lord, yung lalim ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Pero Lord, this time, Lord, gusto namin tingnan, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na ano naman, Panginoon, yung respond namin sa iyo, Lord. Do we deserve, Panginoon, talaga yung mga pinagpe-pray po namin? O minsan po, Panginoon, sobra lang kaming nanghahawakan, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon, pero hindi namin sobrang nire-reverend, Panginoon, yung ikaw, yung pagka-Diyos mo. Salamat po, Panginoon. Alam ko, Lord, na nakikita mo po, Panginoon, yung puso namin, Lord. At patuloy, Panginoon, na sa taong ito, Lord, lalong lalalim yung pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. Nakakaya namin pong sabihin, kagaya po, Panginoon, ng experience, Panginoon, ng Centurion, Lord, na habang nakikilala ka po namin, lalo po kaming nagiging humble, Panginoon, sa harapan mo, Lord. Na lahat ng mga bagay, Panginoon, na maa-achieve po namin sa mga outreaches po namin, Lord, and sa mga personal namin buhay, Panginoon, talent po namin. Lahat po yun, Panginoon, galing po, Panginoon, sa iyo, Lord. And even yung presence mo po, Panginoon, sobrang ina-treasure namin, Panginoon. Minsan parang gusto namin dumaan lang po yung araw, wala po kami masyadong quiet time sa iyo, Panginoon. Pero this time, Lord, talagang sobrang siseryosohin po namin dahil nakikita po namin yung kadakilaan mo, Panginoon, yung laki ng pagkakilala namin sa iyo bilang Panginoon, Lord, sa buhay namin, Lord. Sobrang i-reveal mo, Panginoon, kung sino ka sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Lord. Amen. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Sabihin mo naman sa katabi mo, isang araw na lang, feasting na. Ayan. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabay-sabay po tayong umawit ng masiglang awitin para sa ating Panginoon. Hey! Hey! Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. May malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Sabay-sabay! Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri
nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, church! Ha! Palakpak po natin ang ating mga kamay at sabay-sabay natin sasabihin ang pangalan ni Yahweh! Pagpapalik, bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh, Pagpapalik, bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Patuloy nating palakpakan ang ating Panginoon. Come on, church! Maaari po bang makita ang lahat ng pinalaya ng Panginoon na pumapalakpak? Hallelujah! Hallelujah, God! Hallelujah! Let's sing! Malaya! Hallelujah! Malaya, malayang, malayang, malaya. Come on, church! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Minsan pa, let's sing malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y tinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Sabay-sabay tayo sumigaw. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag. Come on, church! Malayang lumipad, malayang
nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawian ang lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah! Come on, church. Hallelujah, Jesus. Patuloy po natin awitin ng ating Panginoon. Panginoon, narito po kami ngayon, Lord. Sumasamba, pumupuri, at umaawit gamit, Lord, ang aming mga puso. Hallelujah, Lord. Come on, church. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay, saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailanman.
let us stay in the presence of the Lord. Amen. Thank you, God. Come on, let us give the best clap offering to the Lord. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. We honor you, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo patuloy na umawit sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Krus ng Kalbaryo ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, daramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo. Jesus, come on, church, sing. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang presensya mo. Saan pa? Ang krus sa Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Siya ay nagwagi. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ka, Diyos! Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang presensya. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang presensya mo. Dakila ka. Oh, Diyos. Come on, church, let us declare, may lakas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. May lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, oh Kristo. Come on, church, sing. May lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, oh Kristo. May lakas sa ngalan mo, may lakas
Come on, church. Worship the Lord. Hallelujah. Pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang isip dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang may lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. Oh, Kristo. Mas malakas pa, Josh! Mas malakas! May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. Oh, Kristo. Come on, worship the Lord! Hallelujah! May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. Oh, Kristo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Day 4 na po ng ating prayer and fasting. Kumusta po yung mga pinanalangin natin sa Panginoon? Meron po kasing pwedeng tatlong sagot ang Diyos. Pwedeng yes, pwedeng wait, and pwede ding no. Yung yes, pwedeng mamaya lang pag-uwi natin o habang nandito tayo nagpupuri sa Panginoon, sinagot na yung panalangin natin. Pwede din naman pong wait kasi hindi yun yung tamang oras para ibigay ng Lord yung mga hinihiling natin. Pero po, pwede ding no ang sagot ng Lord. Pero hindi po ibig sabihin no. Sinara niya na po yung pintuan para sa atin. Pwede pong no kasi gusto ng Lord na i-save tayo sa mga desisyon natin sa buhay na para pwede tayong magkamali. Pwedeng no kasi mahal tayo ng Diyos. Gusto niya lamang maging maayos yung mga hahakbangan natin. Sa buhay po namin ng 2024, sobrang may malaking no yung Lord sa amin. Mahirap, masakit, pero sobrang thankful kami dun sa no ng Lord na yun kasi sinave niya kami. Sabi ko nga sa Lord, Lord, sinunod na kita. Nag-aral ako, nag-aral kami mag-asawa. Naglaan kami ng time. Plano kaming mag-anak, pero bakit no? Sabi ko, ang daya mo naman, Lord. Hindi ko alam kung bakit no, nung mga oras na yun. Ang mga oras nga na yun, papunta kami sa farm ni tatay. Hindi ko mapigilang umiyak kahit di ako nagsasalita. Iyak lang ako ng iyak, pero habang dumadaan yung araw, go lang. Patuloy kaming nag-aral, patuloy pa rin kami naglingkod sa Diyos, hindi kami tumigil. One time, kaya pala no yung sagot ng Lord kasi maari hindi yung pwesto na yun yung gusto namin o hindi yun yung pwesto na gusto ng Lord para sa amin. Kasi yung gusto ng Lord, mas maganda, mas mabuti. Dahil gusto niya, hindi kami mapahamak. Kaya Lord, sabi ko nga napakabuti mo. Sa una lang, Lord, masakit, pero sobrang thankful kasi hindi mo kami inalaw na either kasi pwede po kaming mangutang, pwede kami mag-loan.
Lord, thank you. Dahil sinave mo talaga kami. Alam mo kung ano yung kakayanan namin. Alam mo yung meron kami. This 2025, parang sinasabi niya naman sa amin, mag-aral daw, mag-aral. Sabi ko nga, Lord, mag-aaral na naman. Sabi ko, hindi na po ako natapos sa pag-aaral. Pero, may nagsabi po kasi sa akin na baka kaya takot akong humakbang kasi ako personally, di ako naniniwala sa kakayanan na meron ako. Ako personally, di ako naniniwala na may magandang plano yung Diyos sa buhay namin. Kaya Lord, this 2025, lagi lang namin panghahawakan, O God. Kapag sinabi mong no, it means sinesave mo kami. Maaring yung no sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, yes na po ito. Dahil pinangahawakan po namin ito. Pinangahawakan namin, Lord, this 2025. Hindi kami papayag na hindi mo, Lord, pagpapalain, O God, yung aming mga panalangin. Kaya, Lord, sa ngalan mo may lakas. Sa ngalan mo may tagumpay, O God. Sige po, muli po nating awitan ang ating Panginoon. Sige po, awitin po natin. May lakas sa ngalan mo, Jesus. Come on. Pinakamalakas na awitin natin para sa Diyos. Hallelujah. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. Oh, Kristo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. Oh, Kristo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. Oh, Kristo. Pag-ibig mo, Jesus, dakila ang pag-ibig mo, Jesus, dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang presensya mo. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, maraming salamat, O God, sa mga yes, wait, and no ng buhay namin, O God. Lord, salamat dahil, Lord, kapag Ikaw ang inuna namin, kapag nakatungtong kami sa iyong salita, kapag babad kami sa iyong presensya, sa iyong mga salita, Lord, this 2025, lahat kakayanin namin. Sinabi mo, O God, sa Isaiah 60:22, the Lord, in the right time, I, the Lord, will make it happen. Kaya Lord, this 2025, O God, sa lahat ng mga plano namin, sa lahat ng mga naisin namin personally, sa ministry, sa business, O God, even sa outreach as dito sa main church, O God, lahat ng plano namin, O God, itutungtong namin ito sa iyong salita. Itutungtong namin to sa iyong presensya, O God. Hindi kami lalakad nang wala kaming word na taglay sa bawat araw-araw, O God, ng buhay namin. Lord, yung fire na meron kami, O God, akin dalangin na huwag tong mawala, O God. Because Lord, talagang Lord, maging on fire pa kami sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, hindi lamang pagka prayer and fasting, hindi lamang paglinggo, Lord God, kundi maging araw-araw. Maging uhaw kami sa iyong salita, O God. Kapag uhaw kami sa iyong salita, ikaw lamang, O God, ang kakapitan namin. Ikaw lamang ang papupurihan namin. Ikaw lamang ang pasasalamatan namin, O God. Kaya't kulang ang aming papuri, ang aming pagsamba, ang aming pagdakila, O God, para ibalik ang may pinakamataas na papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Praise. Ayan, nako. Actually, dito po ako kinakabahan kung abot ko po ba tong table na to. No, pero hindi. Gusto ko lang po sana, no, pwede bago tayo magsimula, i-appreciate lang natin yung praise and worship team natin kanina, no? Pwede bang, grabe, hindi ko po sure kung ako lang, no? Pero alam niyo po, ramdam na ramdam ko talaga yung presence ni Lord kanina. And even sa nag-share ng short devo, no, kay Kuya Cliff, at sa very powerful na opening prayer ni Mami MJ, pwede bang palakpakan natin ang lahat na ginagamit ng Lord ngayong gabi? Praise God. So sige, bago tayo mag-start, okay lang ba na batiin mo yung katabi mo at sabihin mong, congrats! Umabot ka sa 4th day ng prayer and fasting. No, yun. Akalain mo yun. Akalain mo umabot. No? Sobrang saya at nakakatuwa po kasi I believe Monday pa lang, no? Sobrang dami ng revelation sa atin ng Lord. Amen po ba? And nagpapasalamat tayo sa mga speakers din na ginamit, no, all throughout the prayer and fasting. And tonight, meron po tayong bagong pag-aaralan at pag-uusapan. Pero, before we go ahead and discuss our topic for tonight, okay lang bang pray lang po tayo saglit, no? So, God, salamat sa gabing ito, Panginoon. Grabe, God, umpisa pa lang, nararamdaman na namin yung makapal mong presensya, God. Kaya, Lord, excited kami sa gagawin mo ngayong gabi and gawin mo yung puso namin na matabang lupa, God, as we receive your word. Holy Spirit, you are here. You move in this place, Panginoon. We pray for your anointing. Holy Spirit, ikaw yung mag-touch, ikaw yung mag-speak sa lahat, Panginoon, na nandito ngayon. Salamat, God, itinataas ka namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan naman natin si God. Yan. So, now, for our topic, no, gusto ko lang po muna basahin natin ang passage na ito. So kung may mga Bible po kayo, pwede niyo po itong ilabas, no? At ang babasahin po natin ay yung John 19 verses 28 to 29. Okay? So sabi po doon, after this, Jesus, knowing that all was now finished, said, to fulfill the scripture, I thirst, no? Pwede bang pakisabi natin na malakas ulit? I thirst. I thirst. A jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. So, ngayon po, no, for context purposes, yung passage po na ito po yung time na nakahang si Jesus sa cross. Okay? Ito po yung crucifixion ni Jesus. Ngayon, alam ni Jesus na tapos na, right? It is finished, tapos na yung mission niya, nagawa niya na yung part niya. Kaso bigla siyang nauhaw, no? Bigla siyang nakaramdam ng pagkauhaw. And then, yan po yung sinabi niya, I thirst, no? Or sa Tagalog, nauuhaw ako. Kaya ang ginawa po ng mga tao na nandun, no? Meron po isang mangko na puno ng maasim na alak. And then, dun po nila nilubog yung sponge or espongha sa Tagalog. And then, dinikit nila sa hyssop branch, nilapit nila sa bibig ni Jesus para niya inumin. Okay? So, yun po yung context niyan. Now, gusto ko pong bigyan natin ng emphasis yung sinabi ni Jesus na, I thirst. Okay? Yung sinabi ni Jesus na, I thirst. Kung titignan po natin, no, napakasimple lang naman ng salitang I thirst. Right? No? Parang wala namang masyadong special sa I thirst. Or, nauuhaw ako. Pero alam niyo po, yung statement na yon na sinabi ni Jesus, which is yung I thirst, ay nagpapakita at nagpapatunay na si Jesus, He is also a human. Yung physical thirst na naramdaman ni Jesus reveals His full humanity. Kaya nga po ngayon, no, meron akong $1 million question na gusto ko po sanang pag-isipan po ninyo at pwede nyo rin naman pong sagutin, no, sa inyong isip. At ito po yung tanong na yon. Why do you think the humanity of Jesus is important? Ulitin ko po
Why do you think the humanity of Jesus is important? Bakit kaya sa palagay mo mahalaga yung pagkakatawang tao ni Jesus dito sa lupa? What do you think? No? At yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. The title of our topic is this: I thirst. No? Sige nga po, sabihin natin ulit ng malakas. I thirst. Discovering the humanity of Jesus and why it matters. Titin ko po Discovering the humanity of Jesus and why it matters. You see, tayo pong mga Christians, no, or tayo pong mga disciples, naniniwala po tayo sa biblical truth na si Jesus ay 100% God at He is 100% man. No? We believe na Jesus experienced humanity while keeping His divinity. At yung humanity ni Jesus ay kasing halaga ng divinity niya. Amen po ba? No? At naniniwala din tayo, alam naman natin, na yung pagiging human ni Jesus ay hindi naman parang costume lang, no? Na sinuot ni Jesus para magmukhang nagkakatawang tao siya. Hindi ganun, no? At alam din natin na hindi naman biglang bumaba na lang si Jesus, right? Sa lupa na adult na siya agad, no? Na grown up man na siya tapos ginawa niya na lang yung mission niya. Hindi po ganun. Jesus coated himself in human DNA. Ulitin ko po Jesus coated himself in human DNA. Meaning, si Jesus, naranasan niyang maging fetus sa loob ng womb. Naranasan ni Jesus maging baby, nakarga-karga ng human parents niya. No? Naranasan ni Jesus maging toddler, no, na probably dinidiscover kung paano magsisimulang maglakad. Na-experience din ni Jesus maging teenager who hits puberty. At naranasan din ni Jesus maging adult or grown-up man. And then, doon niya ginawa yung mission niya. So, ano po yung pinapoint out natin dito? No? Gusto ko po sana na bago tayo mag-dig deeper sa topic natin ngayong gabi, ay matandaan po muna natin itong bagay na ito. Jesus didn't just experience a taste of humanity. He experienced the fullness of what it means to be a human. Hindi lang basta naranasan ng konti, no, ni Jesus yung feeling or pakiramdam ng pagiging tao, hindi. Bakit? Kasi po, naranasan niya to ng buong buo. Amen po ba? No? However, even now, marami pong mga tao ang hindi makomprehend or ma-accept yung biblical truth na yung humanity ni Jesus at yung divinity niya ay nagko-coexist. And because of this, marami pong mga beliefs na nag-arise na opposing sa truth na ito. Kagaya na lang ng, wag na po tayo magbanggit, no? Pero may iba na naniniwala na for them, si Jesus ay tao, yes, pero hindi siya Diyos. Right? No? Ang tawag po doon is Ebionism. No? Sige nga po, pakiulit, Ebionism. Yung kabaliktaran naman, no? Or yung opposite naman, nung belief na yon, yung iba naman, naniniwala sila na si Jesus daw ay Diyos, pero hindi siya tao. No? He is God, but He is not fully a human. Ang tawag naman po doon is Docetism. No? Sige nga, pwedeng pakiulit natin, Docetism. But, nevertheless, no, regardless if maintindihan po ito or makomprehend o hindi ng mga tao, hindi po nito binabago yung biblical truth na si Jesus ay 100% man
at 100% God. Amen po ba? No? Kaya ngayon, babalik lang po tayo no, sa question natin kanina. Why do you think the humanity of Jesus is important? Ano nga ba ang significance no, ng pagkakatawang tao ni Jesus dito sa lupa? Handa na po ba tayo? Sige nga po sa lahat ng handa na, pwede bang pumalakpak ng malakas para sa ating Panginoon? Praise you, God. So, yung humanity po ni Jesus actually can have several significances. No? Pwede naman talaga na may iilan na significances tayong mababanggit when it comes to topic na yung humanity nga ni Jesus or pagkakatawang tao niya. Pero ngayong gabi, no, gusto ko lang pong mag-focus tayo sa 3 significance ng humanity ni Jesus. Okay? At yung number 1 na po dyan is this. No? Ang unang significance ng humanity ni Jesus, to become the mediator between God and human. Sige nga po, pakibasa natin ulit. To become the mediator between God and human. 1 Timothy chapter 2 verses 5 to 6. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. So we all know no, na because of sin, right? Simula nung dumating ang kasalanan sa mundo, we are separated or nagkaroon ng distance between us humans and kay God. Amen? No? And because of this, kinailangan natin ng mediator. No? Kailangan natin ng magsisilbing mediator na tutulong sa atin para ma-restore yung healthy relationship natin kay God. And because Jesus was a full God and full human, only Jesus can fulfill this role. Amen? No? So yun po, yung number 1, no, o yung unang significance ng humanity ni Jesus. Now, pag-usapan natin yung pangalawang significance ng humanity ni Jesus. No? Point number 2, ito po yung pangalawang significance ng humanity ni Jesus, for the remission of our sins. So sige nga po, pakibasa natin na malakas. For the remission of our sins. Hebrews 9:22. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Alam niyo po before, no, yung mga tao sa Bible, especially yung mga under ng Old Covenant, meron po silang ginagawang practice or ritual na kung saan para mabayaran nila or para mapatawad sila sa mga kasalanan nila, nagsasacrifice po sila or pumapatay sila ng mga hayop. Oh, wag kang titingin sa katabi mo, ha? Hindi yan yun. No? Tao po yan. So, ginagawa po nila ang pagpatay or pag-sacrifice ng hayop kasi they believe that shedding of blood or sacrificial blood is needed for the forgiveness of their sins. So naniniwala sila na kinakailangan ang pagpatak o pagdanak ng dugo ng mga hayop para sa kabayaran at kapatawaran ng mga kasalanan nila. Now, at some point, no, there was a time na, yes, acceptable po ito. Tinatanggap po ito. However, dumating kasi sa point na parang naging masyadong dependent no, yung mga tao sa ginagawa nilang pagsasacrifice ng mga hayop no, for their sins. In reality po, itong ginagawa nilang practice or ritual is actually just a temporary solution or remedy para sa mga brokenness at sins nila. In reality, hindi po ito enough.
This is insufficient. Kaya, nag-come up si God sa mas permanent na solution para sa brokenness and sins natin. And that is to have a human sacrifice. At dahil walang ibang human, no, na nabuhay dito sa mundo na malinis at walang kasalanan, maliban kay Jesus, this makes Him the perfect sacrifice. Kinakailangan natin yung shedding ng blood ni Jesus for the forgiveness or for the remissions of our sins. And also, for our redemption. Kaya nga po, alam nyo, dun po ako lalong na-amaze kay Jesus. No? Kasi, dahil nga po siya ay 100% human din. Nung time na nasa cross si Jesus, no? Nung nasa cross siya, at yung journey or yung process ng crucifixion niya, nararamdaman niya yung bawat sakit ng sugat sa katawan niya. From head to toe. No? Ramdam niya lahat yun. And yet, kinaya lahat ni Jesus. Tiniis niya yun lahat. Why? Kasi, while Jesus was shedding His blood, He was thinking of you and me. While Jesus was shedding His blood, He was thinking of you and me. Habang pumapatak yung dugo ni Jesus, ang nasa isip niya ay ikaw. Grabe no, hindi ka pa maa-amaze kay Jesus sa grabing act na yon. Pwede bang palakpakan natin ng malakas yung ginawa sa atin ng Lord? No? So yan yung pangalawa, no? Na significance ng humanity ni Jesus. So, recap lang po tayo. Ano yung una? Na significance ng humanity ni Jesus? Number 1, to become the mediator between God and human. Number 2, for the remission of our sins. Now, number 3, pangatlong significance ng humanity ni Jesus is this: to empathize with us as high priest. Ulitin ko po to empathize with us as high priest. Sabi sa Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are. Pwede bang pakiulit natin yon? Just as we are. Yet, He did not sin. Dahil sa pagkakatawang tao ni Jesus, naranasan din ni Jesus ang lahat ng klase ng pain, tragedy, suffering, and even emotion na pwedeng maranasan ng isang normal na tao. At dahil naranasan ni Jesus ang lahat ng pwedeng maranasan ng isang normal na tao, it makes Him more relatable. Ulitin ko because He experienced it Himself, it makes Him more relatable. May gusto lang po akong i-share, no? Mabilis lang naman po ito. Dati po, may ka-work po ako. Nasa dati ka po itong trabaho eh. And then, best friend ko po siya. Tapos, madalas po pag lunchtime namin o kaya break time, nagkakwentuhan po kami lagi. No? So, nagsisharean kami ng mga updates in life. No? Hindi ko alam kung ako lang yon, pero kung kayo rin po, may mga bestie kayo, no? May mga bro kayo or kumare. Yun, kumare ko siya. No? So, bestie kami. So, sharean kami lagi pag lunchtime. No? Actually, Daisy, ito nga pinagdadaanan ko. No? Ako rin, nagsishare din ako sa kanya. Tapos, nung isang specific day na yon, naalala ko, may shinare siya sa akin na parang pinagdadaanan niya, no? Na medyo mabigat, no? Mabigat naman talaga.
Tapos share siya, alam mo nga, Daisy, parang ito nga yung pinagdadaanan ko ngayon. Grabe, sobrang hirap. Nasasaktan ako, hindi ko alam anong gagawin ko. So, syempre, no, bilang isang mabuti at responsableng kumare, nakinig po tayo sa kanya. No? Syempre, pinakinggan natin siya. No? Okay, sige, I see. No? Syempre, yung mga ganun kasi, parang lumalabas bigla yung psychology major in me. No? Syempre, pag may nagsishare sa akin, parang nagiging counseling session ka agad no? So, syempre, nakinig tayo sa kanya. Na parang, okay. Tapos, naalala ko, nung time na yon, syempre, no, pag may naglalabas ng sama ng loob, no, pag may naglalabas ng hinanakit niya, syempre, ang gagawin natin, comfort natin, right? So, nung time na yun, kinomfort ko siya, tapos nagsabi ako ng mga encouragement sa kanya. And then, I remember, no, bago kami mag-end sa conversation namin, may sinabi akong advice sa kanya. Although di ko na maalala kung ano pong specific na advice pero sinabi ko, siguro dapat ganito, ganyan. So ako parang sabi ko, uy, may sense of accomplishment ako doon Parang, thank you Lord, kasi parang binigyan mo ako ng opportunity makapag-encourage or kaya makapag-comfort ng tao, or ng katrabaho ko. Kaso lang, hindi ko po in-expect yung response niya. So, nung pagkasabi ko po, nung encouragement ko sa kanya, or nung advice ko po sa kanya, alam niyo po kung anong sinabi niya sa akin? Ganito po yun tinignan niya po ako, tapos poker face siya, walang emosyon. Sabi niya sa akin nun, alam mo Daisy, kaya mo lang nasasabi yan, kasi hindi mo pa nararanasan yung naranasan ko. Hihintayin kong maranasan mo yung napagdaanan ko, tapos tsaka mo sa akin sabihin yan. Grabe! Ay po yung time na yun, parang sabi ko, hala, anong nangyari, Lord? Hindi ito yung ine-expect ko, no? Parang, syempre, somehow, di ba, parang ang expectation ko doon, parang, uy, thank you, kumare, grabe, lumakas loob ko sa sinabi mo. Kaso hindi yun yung sinabi niya, no? Parang sabi ko tuloy, alam niyo po nung time na yun, nung sinabi niya yun sa akin, para tuloy may kutsilyong sumaksak sa dibdib ko, na parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, na sabi ko, hala Lord, gusto ko lang naman siya i-comfort, no? Pero parang hindi ata siya na-comfort, no? Sa sinabi ko. Kaya alam niyo po, no, after that day, nung time na yon, tinantusan ko yung kawork ko na yon. Sabi ko talaga sa sarili ko, alam mo, simula ngayon, di na kita i-comfort. No? Grabe, tinantusan. No? Huling beses na to na i-comfort kita. Lahat sa opisina i-comfort ko, maliban sa'yo. Hindi, wag naman magana. Biro lang. Siyempre, pinag-pray ko pa rin po siya. No? Pinag-pray ko siya. Tapos, alam niyo po, sabi ko nga, nag-sorry na lang din ako sa kanya. No? Nag-apologize ako sa kanya, pati sa Lord. Kasi na-realize ko din na, oo nga, totoo naman talaga yung sinabi niya. No? Hindi ko pa naman talaga napagdadaanan yun. Yung nararanasan niya during that time. And sabi ko, naku, baka nga may mga nasabi ako na unnecessary advices. No? Baka nga may nasabi ako na hindi ko naman na dapat sinabi. Alam ko na nga may pinagdadaanan yung tao. Kaya nga po ngayon, no? Ikaw ba, minsan mo na rin bang nasabi yung mga linya na yun? No? Yung palibhasa, hindi mo kasi alam yung pakiramdam. No? Ganun, no? Hindi mo ko iintindihan kasi hindi mo pa naman naranasan yung naranasan ko. Grabe. Or, pwedeng vice versa. No? Pwedeng sa'yo sinabi yung linya na yun. Kaya nga po, no, dito natin makikita na iba talaga kumonek. No? Iba talaga kumunik at magsalita yung mga tao na naranasan yung pinagdaanan mo. Iba. Why? Kasi nga, they can relate. Amen? No? And that's the beauty ng humanity ni Jesus. Why? Because sige po, ilabas natin yan. Because Jesus was also a human, He was able to empathize with us. Not just in a better way, but in a deeper way. Ulitin ko po because Jesus was also a human, like you and me. He was able to empathize with us. Not just in a better way,
but in a deeper way. No? Kaya nga po pansin nyo, yung mga tao na nakaka-relate, no, sa pinagdaanan mo or vice versa, ikaw yung nakaka-relate sa kanya, pag may sinasabi siya, mas malalim, mas tumatago sa puso. No? Kasi nga, you share same feelings, no? You share same struggles. You share same sufferings. No? Kaya, ayan po yung beauty ng humanity ni Jesus. Kaya niya lalong kumunik sa ating lahat. Amen po ba? No? Sige ba pwedeng palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon? No? So, quick recap po ulit tayo. No? Grabe, laging may exam eh. No? Quick recap. No? 3 significances ng humanity ni Jesus. Number 1, to become the mediator between God and human. Number 2, for the remission of our sins. And number 3, to empathize with us as high priest. No? So now, na-discuss na natin, no? Yung statement ni Jesus na I thirst, no? Nahuuhaw ako. At kung paano nito pinapakita ang kanyang ganap na pagiging tao at kung ano nga ba ang significance nito para sa atin. Amen? So, natakil na natin siya. Ngayon, during the time na nakahang si Jesus sa cross, no? Or during the time ng crucifixion ni Jesus, it's pretty obvious na nung sinabi ni Jesus na nauuhaw siya, it comes, no, from a physical need. No? Sinasabi ito ni Jesus in a physical sense. Right? No? Eh, ikaw ba naman yung dumanas ng grabing torture, no? At grabing pagpapahirap during ng crucifixion? Eh, talaga at some point, makakaramdam ka ng either grabing pagkagutom or grabing pagkauhaw. Literally. No? Literally. Pero alam niyo po, habang ginagawa ko tong message na to, no? Habang pinag-aaralan ko po itong message na ito, bigla ko lamang pong naisip. Sabi ko po noon, no? Bukod kaya sa physical thirst na naramdaman ni Jesus during that time na nakahang siya sa cross, no? Ang isang question na pumasok sa mind ko is this. What else was Jesus thirsting for? What else was Jesus thirsting for? At meron po akong 2 bagay, no, na nakita na perhaps Jesus was also thirsting for during that time na nasa cross siya, no? At number 1 is this. Jesus was thirsty for a renewed fellowship with His loving Father. Ulitin ko Jesus was thirsty for a renewed fellowship with His loving Father. Nung time po, no, na nakahang si Jesus sa cross, at alam niyang it is all finished, tapos na. Nagawa niya na yung part niya, nagawa niya na yung mission niya. I believe, no, at some point, excited si Jesus na makasama ulit ang kanyang loving Father. Amen ba tayo doon? No? I believe sobrang nananabik si Jesus na makasama ulit ang Diyos Ama. Eh ikaw, nakausap ko ngayong gabi. Are you thirsting for God? Naglulong ka ba ngayon kay God? If you will be honest with yourself, kamusta ka ba talaga kay God? Minsan po kasi tayo, no? Ang iniisip natin, as long as nakakapag-function ka sa work, saan pa? Sa ministry, sa school, no? O sa church, ibig sabihin nun, okay ka na. Tama? Okay naman, nagagawa ko naman yung dapat kong gawin, no? Wala naman ako na may miss out. So, ibig sabihin, no, we are thinking na, okay naman ako. Pero, alam niyo po ba, na
pwede palang externally mukha kang okay. Pero deep inside, spiritually, dehydrated ka na. Pwede pala yun, no? Pwedeng externally, you look so good and you look so fine. Pero pag tinignan ni God yung loob mo, yung heart mo, yung spirit mo, you are spiritually dehydrated. At ano pong itsura, no, ng mga taong spiritually dehydrated? Sila po yung mga tao na apathetic na lang. No? Pag sinabing apathetic, ito yung mga tao na pag may ginagawa sila, wala nang enthusiasm, no? Walang kagana-gana, walang kabuhay-buhay. Yung tipong para kang autopilot, no? Autopilot ka na lang. Yung ginagawa mo kasi isang bagay kasi kailangan, no? Pero deep inside, hindi ka na talaga motivated. Hindi ka na talaga inspired. Yung ginagawa mo na lang yung mga bagay, no? Sa paligid mo or yung mga responsibilities mo, pero wala na yung element of joy. Spiritual dehydration. Ano pa yung pwedeng maging itsura ng mga taong spiritually dehydrated? Sila yung mga tao na grabe yung grudge sa puso, sila yung magagalitin, sila yung mainisin, daming unforgiveness, daming baggages sa heart. Sila yung mga taong grabe yung sense of pride and arrogance, no? Bakit? Kasi nga hindi nila nakikita na kailangan nilang maglong kay God. Kasi nga they are thinking na they can manage it themselves. So, para saan pa maglulong kami kay God, no? Para saan pa magiging dependent kami sa Lord? Grabe, pag pala may ganun ka na, baka spiritually dehydrated ka. No? Ano pang pwedeng maging itsura ng mga taong spiritually dehydrated? Pwedeng ito yung mga tao na grabe yung feeling of hopelessness at helplessness. Spiritual dehydration. Pangalawang bagay po, no, na nakita ko na possible, thirst din ni God during nung time nang nasa cross siya is this. Jesus thirst for an end to His suffering. Jesus thirst for an end to His suffering. Pagkatapos ng lahat, no, ng pinagdaanan ni Jesus, ng pagpapahirap sa Kanya, especially during ng time ng crucifixion niya, I believe, no, at some point, dinesire ni Jesus na sana matapos na tong sakit na to. Sana matapos na tong pain na to. At some point, perhaps, He wants His sufferings to end. Kaya po ngayon, no, hindi ko alam kung may kausap ako ngayong gabi na nagre-resonate sa'yo to. Na possible, ikaw din, dami mo ring mga pains and suffering na gusto mo na mag-end. No? Pwedeng yung feeling na, grabe, kotang-kota ka na sa pagsubok, kotang-kota ka na sa pain, no? Yung lagi ka nang napapatanong kay God, Lord, kailan kaya to matatapos? No? Kailan kaya to gagaan? Kaya nga po ngayon, no, sa pagtatapos po ng message natin, no, and later on, may mga bagay pa po akong isi-share. Gusto ko lang po mag-share ng very short praise report. No? Last year, gumawa po ako ng answered prayers na list, no? Kasi po, I remember that year din, may mga specific akong pinag-pray kay God. And salamat sa Lord, no? Salamat sa grace ni God. Kasi po, majority po ng pinag-pray ko nung nakaraang taon, hindi lang po basta tinupad ni God, pero hinigitan niya pa. Kaya sabi ko, grabe, nakakatuwa naman si Lord that time. So, ilan po dyan, sa mga answered prayers ko na yan, is yung last year po, nakapasa po tayo sa CHRA, no? Examination po siya for human resource
na mga tao or mga professionals. And then, last year din po, parang isa po kasi sa bucket list ko yon yung makapag-solo travel, no? So, as someone po kasi na mahina sa direksyon, no? Ultimong dito po sa Victory Mall, naalala ko naligaw pa ako noon, no? Parang isa po yun sa sobrang milestone ko na nakapag-solo travel ako. Naalala ko pa nga po, sabi po ng mama ko noon, sigurado ka ba? Mamaya kalagitnaan, tatawag ka sa amin, tapos magpapauwi ka na, magpapasundo ka na. No? So isa po yan sa sobrang achievement ko that time. Sabi ko, Lord, thank you God, kasi binigyan mo ako ng resources at opportunity na makapag-solo travel. Makikita niyo rin po dyan sa picture, no, na last year din po, yun po yung time na na-promote po ako sa work. So, from associate level, no, nakakatuwa kasi prinomote ako ni God to specialist. Kaya sabi ko, naka-bless naman to Lord. Kasi parang sabi ko, nakakatawa pa nun. Nung nag-apply po ako doon, hindi po ako nag-apply as specialist. Associate lang naman ang in-applyan ko doon. Pero sila po yung nag-offer na hindi they see for specialist level ka. So parang, grabe na, sweet naman ni Lord, no? So, ayan po, nakasama po yan dyan. And then, makikita nyo rin po dyan, no, yung picture naming family, yung mama ko po, yung papa ko po. Isa po yan sa sobrang pinagpapasalamat ko sa Lord, no? Kasi natatandaan ko pa noon, prayer and fasting din noon, 2021. Shinare ko po, no, first time kong i-share, yung case po ng papa ko. So, sa mga hindi po nakakaalam, no, yung papa ko po ay diagnosed with schizophrenia, no, may mental illness po ang papa ko. So, that time, okay siya, no, gumaling siya. Pero, comes 2023, bumalik po yung sakit niya. No? Kaya isa po yun sa mga taon na grabing challenge po talaga sa akin, pati sa buong family namin. No? Kasi bumalik yung schizophrenia po ni papa. Pero, comes 2024, sineselebrate ko naman yung anniversary, no? 1 year na pong under medication si Papa. Kaya po natutuwa ako kasi this time, he is so well na nakakasama na namin siya sa mga alis, no? Sa mga kainan. And alam niyo po, kaya ako yun na-appreciate kasi dahil nga he is well na-appreciate niya na yun, no? Na-appreciate niya na yung mga pinupuntahan namin, na-appreciate niya na yung mga kinakainan namin. Kaya sabi ko, grabe Lord, thank you God. No, thank you God. And also, last year din, 2024, pinag-pray ko na Lord, sana bigyan mo naman ako ng outreach. No? Parang, sana itanim mo naman ako sa outreach na alam mong doon ako mag-grow. And alam niyo po, sobra ako nagpapasalamat kasi inintroduce sa akin ni God ang Tondo North. No? Naging part po tayo ng Tondo North and sobra po ako na-amaze sa kilos ni God kasi ginamit niya talaga yung outreach ng Tondo North para bumalik ako sa original design ko, which is yung discipleship and ministering. So, looking back, ang dami pong bagay, no, na ginawa ng Lord sa life ko na sobra po ako nagpapasalamat. Sobra po akong grateful. Kaya nga, because of all of these beautiful things, I am thinking na I am good, no? And I am doing well. Not until nung ginagawa ko na po yung message na to. May ganun ba kayo moment kay God, no? Yung kala mo okay ka na ka, no? May ganun si God sa akin, eh. Parang, kala mo okay ka na, hintayin kong gawin mo yung message. So, nung ginagawa ko na po yung message, dun po in-expose ni God yung totoong condition ng heart ko. At dun niya po pinakita sa akin na despite of all of these beautiful things na nangyari sa life ko, I am thirsting for many things. Doon pinakita ni God, no, sa akin na grabe, dami ko palang uhaw. I am thirsting for comfort. I am thirsting for healing. I am thirsting for belongingness. And the list goes on. Kaya nga, ngayong gabi, no, okay lang bang mag-request ako sa media team na mag-lights off muna tayo? Kasi gusto ko po during
this time, maging intimate yung conversation mo kay God. No? Sa pagtatapos po natin ngayong gabi, gusto ko this time maging honest ka kay God. Maging honest ka kay God. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo. No? Huwag mo munang pansinin yung mga tao sa paligid mo. Kayong dalawa lang ni God yung magkausap ngayong gabi. At gusto kong tanungin ang bagay na ito. How about you? What are you thirsting for? What about you? What are you thirsting for? Saan ka ngayon nauuhaw? Are you thirsting for love? Are you thirsting for comfort? Are you thirsting for a family? Are you thirsting for belongingness? Are you thirsting for a child? Are you thirsting for a breakthrough? Are you thirsting for an answered prayer? A miracle? What are you thirsting for? Alam niyo po, to be honest, hindi ko alam kung saan ka nauuhaw ngayon. But this, I am sure, kayang-kaya ng Diyos pawiin at punuin ang lahat ng klase ng uhaw na meron ka. Kaya nga, I pray na sana allow God to quench your thirst. Allow God to quench your thirst. Why? Because we have a kind of thirst that only God can quench. We have a kind of thirst that only God can quench. Kaya, tonight, bago ko po kayo ipag-pray, gusto ko po munang kantahin natin tong awit na to. At sana habang kinakanta mo siya, you pour out your heart to God. At sana allow God to quench your thirst. Sana habang kinakanta mo to, hayaan mong pawiin ni God ang lahat ng uhaw na meron ka. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mag-usap ka, ako ay nakikinig. Pulang mo'y natatabi, nagdadaan ikaw. Sa iyong puso ko'y dadaan. Sabay po tayo magbawi. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalooban ko
Sabay po tayo umawit. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binalbalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Come on, Diyos, tayo po yung umawit. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. Minsan pa po. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. With full of our hearts, let's sing. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. Kailan pa man, kailan pa man. Thank you, Lord. Grabe, no? Yung kanta po na yan, it can be a reminder to all of us na lagi nating sandigan si God. In His arms, in His presence, in His love, we are always safe. So, pwede ba ngayon, anyayahan ko po ang bawat isa na yumuko. Gusto lang kitang ipag-pray. I don't know, no? Kung what are you thirsting for as of this moment? I don't know. Pero alam ni God. Alam ni God saan ka nauuhaw. Alam ni God kahit gaano ka mag-pretend na okay ka, na walang kulang sa'yo, na maayos ka talaga. Alam ni God. Alam ni God kung saan ka nauuhaw. Kaya no, I want to pray for you. Lord, itong kausap ko ngayong gabi, I don't know kung what is this person thirsting for. But Lord, kung ano man yun, at kung saan mang bagay yun, Panginoon, I pray na Ikaw yung magpuno sa kanya ngayong gabi. Pawiin mo, God, yung uhaw na meron siya. At
ngayong gabi, God, lambing naman, iparamdam mo sa Kanya ngayon yung yakap mo. Yakapin mo siya. At i-remind mo siya, Panginoon, na only you can quench that thirst. Salamat, God. Salamat for this opportunity na pwede lang kaming umiyak sa'yo, na pwede kaming maging authentic sa harapan mo, na hindi namin kailangan, God, na magsuot lagi ng strong armor, kasi pwede kaming lumapit sa'yo, hindi bilang professional, hindi bilang nanay, hindi bilang cell group leader, hindi bilang kung ano pa man, pero pwede kaming lumapit sa'yo, God, bilang batang anak, bilang bata na umiiyak sa magulang niya. Kaya Lord, salamat, God, for this wonderful night, Panginoon. And Lord, we declare na right this moment, itong kausap ko ngayon, God, pinuno mo na siya. Pinawi mo na yung uhaw niya, Panginoon. And at this point, moving forward, mararamdaman at makikita ng mga tao sa paligid niya yung overflow, Panginoon, ng love, ng grace, ng comfort, and ng mercy mo, Panginoon. Kaya salamat, God. Tinataas namin ang gabi na to sa iyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen.